Good morning mga kumartes, Lunes na naman nga ni. So day shift na naman tayo mga kumartes at ayan, nagluto na ako ng ulam namin ni Kurt. So yung mag-ama ko, pinagluto ko lang ng scrambled egg tapos yung tirang ulam kahapon, ininit ko na lang, ako na lang yung kakain. So naligo na rin ako mga kumartes pero kanina nagsaing na nga ako. Pagmulat pa lang ng mata ko, kailangan magsaing agad kasi medyo matagal maluto itong ating sinaing. Gumigising nga pala ako alas 2 na madaling araw, minsan 2:30. So kapag kanain na yung sinaing, naghahayin na ako, pinaglalagay ko na sila sa pinggan ng kanilang kanin. Tapos lalagyan ko na lang siya ng taklob para paggising nila, kakain na lang sila. Syempre sila na yung magtitimpla ng kape nila. Alangang ako pa, edi ayun ay lumamig. So dahil nga hindi kami nakapamalengke, ang ulam namin ay itlog. Buti na lang ay meron pa kami sa ref. Kaya ang mangyayari nito, bibili na lang kami ng lutong ulam sa hapon. Para na rin hindi nga ako mahirapan, para pagdating namin kakain na lang. Pag kasi mga kumartes nagsasaing ako sa umaga, dinadamihan ko na para meron na kaming sinaing sa hapon. Kasi pag nadating kami mag-asawa, syempre gutom na rin kami. Isa pa si Kurt ganun din. Kumakain naman kami ng hindi mainit na kanin kaya okay lang. So nagtimbang na ako ng kanin ko tapos magtitimpla na rin ako ng aking kape. Ang kinakape ko nga pala itong Sunmig Coffee kasi 40 calories nga lang ito. Isa pa gustong gusto ko nga rin yung lasa nito. So mga kumartes, maaga talaga ako nagising sa umaga para makakain din ako kasi nga mga kumartes pag sa kantin pa tayo kumain, syempre isang gastos pa din yun. So kailangan naman nating magtipid, hindi yung puro swipe lang ng swipe sa kantin. Ganun din naman yun, kakaltasin din naman yun sa sahod natin kung sakali. Minsan yung mga katrabaho ko, ang kaltas nila sa kantin pa lang 2,000 na. So syempre, deserve naman nila yun kasi nagtatrabaho nga sila para kumain. Pero dahil nga nanghihinayang ako kasi kakaltasin nga siya sa sahod, ay gipang gumising na lang ng maaga. So gagamit ako nitong ating magic lipstick. Kita nyo naman, ang aga-aga pa lang, naniniklap na agad yung labi ko. Ito nga pala yung mga laman ng bulsa ko. So hindi pwedeng mawala ang Terra Pape, salamin, magic lipstick at saka suklay. So lahat yan, daladala ko dito sa aking bulsa. Pero minsan itong aking suklay, iniiwan ko na sa bag. Kasi hindi ka naman na magsusuklay kapag kaawas ka na talagang tatakbo ka na So wala nang suklay-suklay niyan. Gustong gusto ko talaga tong magic lipstick na to. As in, nung first time ko siyang nagamit, nakakailang bili na ako nito. Sobrang nakaka-moisturize siya ng labi, lalo na kapag ka ang mga labi nyo is laging nagbabakbak. Ako pa naman ay ganoon, mahilig ako magkutkot tapos mamaya magdudugo na. So pag in-apply mo to, yung mga dry skin sa labi natin, lalambot. Kusa na siyang matatanggal, pupunasan mo lang siya ng panyo. Kapag natanggal mo na yung dry skin, pwede ka na ulit mag-apply ng magic lipstick. So naglalas nga din siya maghapon, hindi agad-agad siya natatanggal. Dito sa bahay pa lang nagme-medyas na ako mga kumartes para pagpasok magsasapatos na lang ako. So dati nakadal shoes tayo, ngayon naka-crocs na. So ayan ang pambansang tsinela sa bahay ni Kuya. Naglaba nga pala ako tapos iniwan ko tong mga jacket sa labas. Para sabi ko kasi bukas ng umaga ko na nga lang kukunin. At dahil madilim nga mga kumartes, hindi ko napansin na baliktad pala yung jacket ko. So hindi ko talaga napansin yan. Tapos ayan, ito naman yung sa aking asawa. Ginising ko na siya para nga ihatid na ako sa terminal. Tapos nung tiningnan ko nga, ito na yung kulay ng ating magic lipstick. O diba, pakak na pakak yarn. Kulay puti siya pero pag nilagay mo, nagiging kulay pink. Tapos hindi pa siya nakakadry sa labi. Hindi talaga kasi ako pwede ng mga lip tint. Nakakailang bili na talaga ako ng mga lip tint pero hindi talaga ako hiyang. Nagdadry pa rin talaga yung labi ko. Tapos yung lip tint na iiwan sa gitna. So yung mga lip tint ko na yun, mga nasayang lang, mga na-expired lang, kaya hindi na ako umulit na bumili. So ito naman yung kagandahan kapag kapang umaga ako. Kapag kapang gabi kasi mga kumartes, hindi ako niyahatid ng asawa ko kapag ka pupunta ng terminal. Namamasahe pa ako minsan 30, kaya kung ita-times mo yun sa 5, 150 din yun. Tapos 2 weeks pa, edi 300 din. Pagka ganitong pang umaga ako, niyahatid niya ako sa umaga tapos nasusundo pa niya ako sa hapon. So mas tipid pala ako kapag kapang umaga ako. Pero mas gusto ko naman ang night shift. Pero okay na din, may pros at saka cons din naman kapag kapang umaga at panggabi. So dahil nga hindi na kami nag-change ng shift, laging 6 to 4 na kami, sanay na rin naman yung mata ko na gumising talaga ng maaga. So kapag ka ganun mga kumartes, hindi na ako nakakapag-worship sa umaga, hindi na ako nakakapag-devotion. So ang ginagawa ko kapag kaawas na lang ako, bago na lang ako matulog, doon ako nakakapag-devotion. So ang time namin mga kumartes ay alas 6, dapat bago mag-4 nandito ka na sa terminal. Kasi ayun ang oras ng daan ng mga shuttle. So 4 yung shuttle na dumadaan dito. Yung first shuttle ito nga yun at hindi nga ako sumakay kasi alam ko papuno na yan. So dito sa second shuttle hindi pa rin ako sumakay kasi kita nyo naman ang dami pa din ng sasakay. So maya maya tayo sasakay kapag sa third shuttle na para kakaunti na yung laman. Maaga pa rin naman ito at maaga pa rin naman tayo makakarating sa company. So araw-araw ganito ang routine natin mga kumartes. Kaya minsan hindi na ako nagbablog kasi nakakaumay. Na kung palagi ko tong iba-vlog kahit nga ako nauumay, kayo pa kaya. Ganito
ang buhay ng mga company operator. Papasok, uuwi, gigising, ganun lang, paulit-ulit. Kahit hindi ako nakakapag-devotion sa umaga, nagpapatugtog na lang ako ng worship song kapag ka nasa shuttle ako. At least, kahit papano, kapag papasok ka sa trabaho, magaan. Yung gaganahan kang pumasok, hindi ka tatamadin. So, dumating ako dito sa company, mag-aalas 5 ng umaga. So, isang oras talaga yung travel time. Minsan, mas maaga pa kapag ka talagang mabilis yung shuttle. Wala naman kasing traffic sa umaga, lalo na kapag ka ganitong oras. Kaya minsan mga kumartes, naakyat na ako ng alas 5. Hindi na ako nagtatagal sa locker. Umaakyat na lang ako tapos nag-i-start na ako magtrabaho. Yes, ganun tayo kasipag. Hindi pa oras ng trabaho pero nagtatrabaho na tayo. Kahit hindi bayad yun. So sa loob kasi meron kami mga QR code na dinidikit. So gagamitin namin yun start of the ship. Kaya ang ginagawa ko, dinidikit ko na siya. So dito, natatawa na ako. Dito ko napansin na baliktad pala yung jacket ko. O diba, syunga-syunga lang. Buti na lang walang nakapansin. So kung may nakapansin man ito, hindi lang siguro sinabi sa akin. So yeah, inabuti na lang talaga. Kulay black ang kulay nito. Ang engot ko naman talaga namang hindi ko napansin yung bulsa nasa labas. Basta makapagsuot na lang ng jacket kanina. So pagka ganitong pang umaga mga kumartes, ginagamit ko lang siya pagpapasok. Hindi ko na siya pinapasok sa loob ng company, yung jacket ko. So kapag ka panggabi lang, dinadalo ko siya sa loob kasi sobrang lamig sa loob. So dito nga natatawa pa rin ako sa sarili ko talaga. At syempre, wag nating kalimutang magpabango para amoy baby tayo pagpasok. So dito na ako nagpabango at baka naman sabihin na naman ng asawa ko, bahinin na naman siya kapag ka nagpabango ako sa bahay. Pero nung ginamit ko naman to, hindi naman siya nagbababahin. So it means pwede siya sa mga may allergy rhinitis. So dito nga, magdadala tayo ng wallet kasi pang umaga na naman tayo. Kailangan ko na namang bumili ng ulam. Sa panggabi kasi mga kumartes, nagbabaon lang ako ng tinapay. Hindi ako nakain ng kanin. So hindi naman ako nagugutom pagka ganon. Pero pagka ganitong pang umaga, kailangan natin kumain ng kanin. Iba kasi talaga yung gutom kapag ka pang umaga. Mas gutumin talaga ako kapag ka pang umaga kumpara sa panggabi. Syempre, magre-retouch lang ng kaunti, mag-a-apply ulit ng lipstick. Hindi rin naman ako nagtatagal dito kasi meron ako mga kasabayan dito sa locker. Ayoko nung nagsisiksikan, kaya ako'y umaalis na. So, fast forward na mga kumartes, uwian na naman to. So, kapag ka-uwian, lagi na lang may marathon. Hindi ko alam kung bakit. So, nagpapaunahan talaga sa shuttle. So, ang hirap naman kasi talaga kapag ka ikaw ay nalas tripan. Minsan, nauubusan ng shuttle. Minsan, anong oras na dumadating. Tapos, traffic pa. Anong oras ka na makakauwi. Kaya mas maganda talaga nasa first trip ka lagi. Syempre, makakapalang mukha namin. Kaya lagi kaming nauuna sa pag-a-out. Minsan nga na, shoutout na yung mga taga-opas lagi na lang daw nauuna sa pag-a-out. So, wala po kaming pakialam kasi totoo naman. Charot. So, tanggap naman po namin na makakapalang mukha namin. Wag na po kayo magparinig sa social media. Ang mahalaga, kami nauunang umuwi. Uy, charot. So, may kanya-kanyang PC kasi talaga bawat department. Pero kahit naman saan pwede kang mag-out, hahanap ka lang talaga ng pila na maigsi ang pila. At ayan, kinauna nga ako ng asawa ko, tapos nagpabili na lang ako ng siomay para hindi na nga kami magluto ng ulam. So, wala din naman lulutuin, tapos may padala si inay na kulawo. Kaya ayan, may ulam na tayo. Thank you inay. Ayan, may ulam na kami. So, yun lang mga kumartes, kain tayo. Sa susunod ulit, thank you for watching. Bye!